Yan, good morning po sa inyong lahat at pagpapatuloy po, part 3 po ng ating topic regarding sa pagiging pagbigay, generous. Okay, so kahapon po binasa po natin ang Malakay 3:10. Ito po yung tinatawag natin first fruit. Okay, sabi ng Malakay 3:10, bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. Sabi dito, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out such blessing that you will not have room enough for it. Hallelujah. So, tinuturo ng Panginoon dito, paano tayo magbigay ng generous? Una sa Lord at sa mga tao, okay? So, tignan po natin, tinuro po natin sa kahapon po, yung tatlong bagay na para magkaroon tayo ng grace giving. Systematically, maglagay tayo systematically ng ikapu natin, ng mga offering natin, give cheerfully, di ba? Give without recognition. Okay, sa first fruit po, ito natatakot ng mga Kristiyano. Maraming Kristiyano ako nakita na natatakot dito because they don't give the whole tithes into the storehouse. Hindi sila nagbibigay ng totally sa ikapo ng para sa Panginoon. Bakit po? Kasi nga po ang nakikita nila expense po 'yan. Hindi po expense 'yan. Maniwala kayo sa hindi expense 'yan. That is your investment eternal. Okay, sabi nga po dito, bring the whole tithes into the storehouse. Doon po sa local church nyo. Okay? Bakit? Sabi ng Panginoon dito, this is the verse na nakita ko na sinasabi niya, test me on this. Walang ibang verses sa Bible na sinabi na test me on this. And this one is, God is challenging us to test Him. Mismo ang Diyos ang nagsabi dito. At ang sinabi pa niya, see if I will not throw open the floodgates. Pag sinabing floodgates, yung dam, nakita niyo ba yung dam? Yung floodgates po doon, pag binuksan yan, ano nangyayari doon sa tubig sa dam? Di ba? Nagpo-flow. Ang lakas. So, can you imagine? Kaya po pala, ang mga mananampalataya, maraming mananampalataya ako nakita, hindi nagbabago ang kanilang estado sa buhay sapagkat naniniwala ako, hindi nabubuksan ang floodgates sa kanila ng Diyos. Sapagkat nagiging tikom sila sa pagbibigay. At nakikita ng Panginoon, hindi naman kailangan ang simbahan pa makakita niyan eh. Ang kailangan, ang Diyos ang makakita kung talagang totoo at tama ang ating pagbibigay sa Panginoon. So, literally, hindi nga po ganun ang mga mananampalataya lahat. So, kaya sabi nga po ng Panginoon dito, this is the challenge, this is an encouragement of every one of us. That these floodgates, pag binuksan ng Lord yan, we give the total tithes po sa Lord. Sabi niya dito, I will open the floodgates of heaven, tingnan nyo and pour out so much blessing. So, the only Christian na hindi nagwi-withheld ng kanyang pagbibigay sa Lord, balik tayo din sa tatlo, hindi siya nagwi-withheld ng kanyang regular giving, di ba? Systematic and regular giving. Nagbibigay siya ng bukol sa puso niya, 2 Corinthians 9:7, cheerful heart, at hindi siya naghahanap ng recognition, magbibigay siya ng patago, di ba? Kinikimkim niya yung bigay niya para sa Lord, binibigay niya kimkim yung para sa ibang tao. Ano sabi dito? I will pour so much blessing that you will not have room enough for it. So this is true. Lahat ng pagpapala po, hindi lang po financial. Okay? Just like the same sinasabi ko sa inyo, when you give to God, when you give to others, not only material things or finances. It's all the totality. Okay? So, ganun din dito. When you give to the Lord, not only financial, and God will give back not only financial also, but the totality that we need. Health, di ba? Family, our work, everything. Si Lord ang mahala nun. Sabi niya, that you will not have room enough for it. Ganun si Lord magbibigay ng blessing. Sobrang laki. Sobrang hindi na natin makontain. Okay? So I hope na ma-challenge ka. Pag hindi ka pa nagbibigay ng tama para kay Lord, ang sabi po ng before this, pinagnanakawan natin ng Diyos. At magaling mag-account si Lord. Hindi mo siya mapapagtaguan sa accounting. So, wag ka na wag-hoard ng ano man ng para kay Lord. Bilang isang Kristiyano, I understand you. Because ganyan din ako before. Pero when I was released from this money thing or anything that withheld me giving to God, I learned to give everything to God because He is my owner, He is my master, my king, my father, and my friend.
Wala na akong kayang itago ngayon, kayang i-withheld para sa sarili ko. I can give it all to God. Nakita ko yung pagpapala ng Diyos. Ako personally. And I believe marami nanonood sa akin na naranasan din nila yung pagpapalang yan. So kung ikaw man ay hindi ka pa nare-release dyan, kapatid, itry mo. Kasi sabi niya, test me on this, says the Lord. So the first fruit is the first and the best given to God. Madalas sa mga Kristiyano, mga tira ang binibigay sa Diyos. So if we bring the tenth of our income to the Lord, but it is left over, this is not the true tithes. So, when we receive something from the Lord, when we receive anything from the Lord, dapat yun nakaset aside ka agad. Lord, this is for you, ha? Lord, this is for you, this is for you, this is for you. Okay? So, bakit? Kasi nga yun yung first fruit. So, sabi dito, first fruit is the best thing that you can give to God. Ano yung best thing mo? Give your best time to the Lord. Give your best talent to the Lord. Give your best everything to the Lord. That is your tithes. Amen? Give the best time, everything, para sa Lord. In Proverbs 3:9-10, sabi dito, honor the Lord with your wealth. Ano ba yung kayamanan mo? Talino, lakas, di ba? Pera, ano ba? Anything that you can imagine na meron ka, kayamanan mo yan sa Lord. That is the talent, the wealth that God has given you because we have so many things that we receive from the Lord. Marami pong binigay yung Lord sa atin. Hindi ko na maisa-isa ito. Alam mo ang binigay sa ng Panginoon. And with the first fruit of all your produce, ano man yung mga na-produce ng katawan mo, ng buhay mo, give it to God. Amen. Then sabi dito in verse 10, then your barn will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Hallelujah. There will be plenty. There will be a blessing. So in the Bible, the first fruits of the harvest was accepted by God on behalf of the whole harvest. So yung first fruit po, just like yung sinasabi ko, kumita ka ng 10,000, unahin mo si Lord. Ano ba ang 10% ng 10,000? That is 1,000. Amen? So, unahin mo si Lord. Huwag mong gawing unahin yung mga expenses mo as natitira na lang si Lord. Ganyan na madalas ang computation ng mga Kristiyano accounting ng mga Kristiyano. Inuuna na lahat ang mga expenses, ay, ito na lang, 500 na lang natira kay Lord. O hindi kayo makakatanggap ng blessing. I'm sorry to say, because the word is the word of God. Nakasulat na po yan. At hindi na mababali ang sinabi ng ating hari. Amen. So in the Bible, the first fruit of the harvest was accepted by God on behalf of the whole harvest. That is why Jesus is called the first fruit of the resurrection. Pag-usapan natin si Jesus, yung pagiging first fruit niya. Can you imagine, anong meron ng buong ang heaven? Nag-offer si Lord. Mismo ang Heavenly Father, in-offer niya yung first fruit, which is Christ. He is the only begotten Son. And also, He is the firstborn or first fruit of the resurrection from the dead. 1 Corinthians 15:20 and 23. Sabi dito, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who had fallen asleep, but each in his own order. Christ the first fruit, then at His coming, those who belong to Christ. So, ibig sabihin, si Christ po ang unang nabuhay mula sa mga patay, siya yung first fruit, at the rest of us na mamamatay at mabubuhay muli pagdating ng Panginoon, yan yung mga susunod na mga succeeding fruits. So, the offering na binigay sa atin ng Panginoon, hindi angels, hindi kung sino-sino mga propeta ang binigay ng Panginoon, kung hindi mismo si Jesus na kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa atin. That is how generous our God is. Binigay niya para sa kaligtasan natin, binigay niya para magkaroon tayo ng hope, magkaroon tayo ng future, magkaroon tayo ng citizenship sa heaven, binigyan tayo ng karapatan maging anak niya, and so forth. Napakarami ang binigay ng Panginoon. Ano pa bang hindi kaya ibigay ng Diyos? Di ba? Sa iyo at sa akin, na kanyang kaisa-isang anak ay binigay na po niya sa atin. So, Jesus Christ represent the whole harvest before God and was accepted on behalf of the rest of the harvest. So, si Jesus po ang tunay nga first fruit because He rose from the dead. Hallelujah. So in the same way, our tithe is given to represent our whole income and our whole lives. So where your heart is, there your treasure is. So when you give to the Lord, yung 10% mo, yung first fruit mo, na masaya ka, systematic, in order, di ba? Hindi ka naghanap ng recognition, hindi nalalaman kung magkano inabot mo doon sa local church mo, kapatid, blessed ka na. Yun ang masasabi ko sa iyo. You are so blessed. Because yun yung totality ng buhay mo. Amen?
Hallelujah. So, part 4 ulit. Naku, 10 minutes na ako. Part 4. So, can you imagine? Napakaganda ng topic natin. So, because this is season of giving. So, dapat maging maayos tayo sa pagbibigay. Amen? So, naniniwala ako yung mga kinita po natin, 13-month pay, bonuses, salaries, everything that we receive from the Lord, we receive from other people, unahin natin si Lord. Amen? Mga bata na nanonood sa akin, ano man yung binigay sa iyo ng Panginoon, unahin mo sila. Amen? So, I hope matutunan mo ang mga tinuturo ng Lord regarding pagiging generosity. Amen? Manalangin po tayo muli at mayroon pang susunod na topic po tayo. Hallelujah. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng ito at pagpalain niyo po ang mga sumusubaybay. Dalangin ko, Panginoon, na kayo pong patuloy na mangusap na tunay nga mga isabuhay po namin ang lahat ng ito na si Jesus ang first fruit ng lahat ng ito, Lord, and we can give also, Lord God, our tenth para sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, bless niyo pong bawat isa. At tunay nga, Lord God, itong panahon ng season na to, Lord, hindi yung mga material thing lamang, kung hindi maibigay po namin yung the best namin para sa iyo, Lord, because this is a season of giving, the season of Jesus Christ, oh God, the birthday of Jesus Christ as we celebrate, Lord. Kaya po, Panginoon, maitaas lamang ang dakila mong pangalan. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.